nating gagawin, pare, ay yung ating tuna sisig nachos. Ang sisig, masarap na pulutan. Ang nachos, masarap na pulutan. Paano ba kaya pag pinagsama natin yan? Pakita ko kayo ng isang hack. Sa totoo lang, hindi ginagawa ng karamihan ng kainan dito siguro sa Maynila. Kasi hassle pa to. Pero eto, malaking tulong to para ma-ensure na manatiling malutong ang inyong nachos. Kasi nachos. Kasi di ba karamihan pag order ka nachos, medyo malabsa na ilalim. Tama. Oo, so, kasi pre, ayan, ang chichirya nga pa. Ito, technically chichirya yan eh. Ano lang naman yan, no? Parang heat seal lang naman yan. Minsan talaga kumukunat na yan. Ito ay gumagana rin pala kapag makunat na yung nachos nyo, pare. Pero optional na lang naman to. Kung ayaw nyong gawin, di wag. Kaya kayo makunat na nachos. Kaya natin sa tray. Lagay lang natin dito. Hatiin lang natin, medyo marami pala. Tapos yung oven natin, pre, 180 degrees. Hindi naman nagmamatter kung gaano katagal. Kasi ano lang naman to eh. Para tinutuyo lang natin further. Optional lang yan, pre, ha? Pero malaking tulong yan para mas malutong siya. So, kapag ginagawa natin yan, gawin na natin yung pinaka-ano natin. Pinaka-sisig natin, di ba? So, kailangan natin syempre ng San Marino corn tuna, pare. Tunog na tunog pa lang, pre. Siksik na siksik, oh. Tinan mo ako. Oo nga. Ayun! Oh, pakinggan mo ako. Ayun, no? Mas siksik to. Sige, okay. Tatanggapin ko yan. Syempre, easy open. Tinan mo, pre. Konti lang mantika, oh. Kaya para sa akin, sulit na sulit talaga to eh. Hoy, kumaong kanin. Kumaong kanin. Habang kinukuha nila ako ng kanin, kaya natin yan dyan. Eto na ang kanin ka. Ito no joke to ah. Nung nasa resto ako, umay na umay ka na sa mga pagkain ng resto eh. Masasarap ang mga pagkain sa resto. Pero araw-araw eh. Madalas talaga nagbabaon ako ng ganito. Rolling tayo. Sa trabaho na po, sir. Kunin nyo na yan. Out na po yung prop. Kapag sinabi naman natin sisig, madali lang naman yan. Siyempre sibuyas. Mas hard open pa yung sibuyas oh. Kaysa sa San Marino. Huwain lang natin ang pang sisig. Yung nachos natin, pwede na to. Kasi masunog. Nasusunog pa rin yan, pre. Medyo mas matibay na to sa pagkunat. Pero di ko kunit yan kasi pre, mabilis lang naman tong gagawin natin. Sili haba, kung gusto nyong mas maanghang, sili berde. Lagay natin dyan. Liver spread, okay, pwede rin kayo magdurog ng atay. Pero ito madali eh, di ba? Lagay mo dyan. Tapos kalamansi, depende na sa inyo tomato. Wala tayong mga sukat-sukat dito. Huling nagsukat ako, pre, dilagnat ako. Gusto yung lagnatin ako? Hindi. Kalamansi, pre, pigay natin. Tapos, liquid seasoning, pare. Konti lang. Paminta, medyo marami. Gusto ko papamintang sisig eh. Tapos lagay na natin ang ating San Marino corn tuna. Konti lang muna. Ang maganda sa sisig na to, pre, wala nang init-init. Hindi pwede yun ang hindi lutuin. Kasi luto na naman yan eh, di ba? Isang rin. Kapag mainit yun nilagay nyo sa nachos, maaring lumanta. Kung gusto nyo initin ng konti, walang problema. Kung gusto nyo lang, ha? Crispy garlic, pare. Kaya yan, tabi na natin yan dyan. Yung mga ibang components na lang gawin natin at next natin yung mabilis ang salsa. Etong salsa na to, pre, madali lang talaga to. Basic na salsa lang to. So meron tayo sibuyas dito. Hiwang sisig lang din. Next, kamatis. Yung iba, sinusunog pa ng konti yung kamatis. Tinry ko na rin yun. Masarap yun. Hiniwa lang muna natin sa quarters. Tapos tatanggalin natin yung loob. Yung iba kasi nasasayangan dito kaya hindi ginagawa to eh. Diba? Ito yung mga salsa na nagsasabaw kapag hindi mo tinanggal. Wala namang problema. Hiwain natin ang haba-haba. Konting hasa lang. Kasi dito kailangan matalim kutsilyo nyo. Isa talaga sa pinakamahirap hiwain sa kusinang bahay, kamatis. Alam natin lahat yan. Sumunod dyan ay, sabi nga ni Alvin, balat ng baboy. Totoo din naman yun. Okay, lagay natin dyan. Pwede ba kayo maglagay ng wansoy dyan o kinchay? Pero kasi tandaan nyo, ang base natin ay sisig. At parang hindi babagay ganong lasa sa sisig. Maaari naman bumagay, pero kasi doon na lang tayo sa berde na minsan naman nasa sisig. Spring onions, pare. Okay lang natin yan, ganyan. Konti paminta, pwedeng lemon, pero kasi pag sisig, kalamansi talaga ginagamit. Kalamansi. Tapos olive oil para lang sa kintab. Oh, tingnan mo. Oh, ang ganda niyan, pare. Last na tayo, pare. Cheese sauce na lang. Konting bawang lang sa salsa natin. Konti lang. Cheese sauce, pare. Dali lang to. Kuha lang kayo ng Pinoy melting cheese. Diba? Pwede nyo i-grate. Pero pre, pag gine-grate na, naiipon na lahat sa grater eh. Oh, malusaw din naman yan. Hintayin na lang yan. Matunaw yan, pare. Tapos assemble na tayo. Yung iba kasi, sa nachos, grated cheese ang nilalagay. Medyo hindi ko trip yun. Mas gusto ko, melted cheese. Tapos etong ginagawa nating melted cheese, maputi siya kasi nilagyan natin ng gatas eh. So kung gusto nyo, pwede nyo lagyan ng konting food color. Kung ayaw nyo ng food color, pwede kayong magkanaw ng atsuete, tubig, pwede naman yun. Pwede rin naman ganyan na lang. Wala namang problema, di ba? Yun. Tapos, malabnaw siya, di ba? Lalapot pa mamaya yan. Pero siserve kasi natin na mainit to. So, palapot na lang natin ng konti. Cornstarch and water mixture. Timplahan na rin natin ng konti. Asin. Okay na to. Assemble na tayo, pare. Nachos natin. Mas malutong siya ng konti. Obok! Aba!
nachos. Ano lang to, layer-layer ha. Huwag yung tipirin. Bahay lang naman eh, di ba? Mga ganyan tinginan ni Alvin, no? Mga tinginan ni Alvin na ganyan. Yung unang kagat mo, laman lahat. Tapos yung ating salsa, ganyan natin dyan. Tapos yung ating, keso. Tapos, one more time. Nachos kasi, yung mga bagay na kapag in-order ng kabilang table, gusto mo na rin umorder. Kasi nakabundok yan, pre, kapag dating sa kabilang table eh. Yeah. Sapa. Dapat nakabundok. Kailangan mainggit yung kabilang table. Oo. One more time! Isa pa, hindi! Costing. Pagdating sa pagmamahal, walang costing. Tama. Oh, para mas mukhang sisig naman, bawiin natin. Crispy garlic, lagyan mo. Yun. Kung gusto mong gawin mo sisig, lagyan mong kalamansi dito, pero hindi na pare, di ba? At eto na pare, ang ating San Marino corn tuna sisig nachos. Ang haba sa menu niyan pare, pero napakaganda at mukha namang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Jerome, mo muna konti. Hindi naman ikaw eh. Kumano na, The perfect bite. Lasap na lasap yung tuna, sarap. Pero at the same time, sisig pa rin talaga siya. And at the same time, nachos pa rin siya. Kasi kung totoo, siyempre, napakadali. Kasi ang niluto lang naman talaga natin dito, yung cheese sauce. Na pwede mo pang hindi gawin kasi pwede ka mag-grated cheese na lang. Tapos ang maganda dito, pre, bukod sa sobrang convenient niyang gawin, ang sarap. Kasi pre, ang punto naman pre, ang punto naman ng pulutan, at least ito ang kinagisnan ko ang punto ng pulutan ay pamatay lasa, pero I beg to disagree. Hindi ako, hindi ako pabor doon. Yung mga panahong maliit pa budget natin, ang pulutan lang natin dalawang balot na corners, 14 tayo. Diba? Yun ang pamatay lasa. Tsaka pre, ito tropa natin si Bonbon. Yung huling inuman, bago siya umalis sa puntang Amerika, nagluto ako nun ng isang dish. Hanggang ngayon, binabanggit niya yon. Kasi, ang memories, nakadikit sa lasa, sa amoy, sa experience, diba? So, kung eto, gagawin mo, nasa gitna kayo ng beach, tapos meron kayong nachos, hindi makakalimutan ng mga tropa mo yan. Unang pulutan natin, pre, tagumpay. Diba? Huwag kayo mag-alala, pare, kung di nyo gusto itong bagay ito, mali ka, una sa lahat. Pero, meron pa tayong dalawa, pare, gagawin na natin yan. Ang next na gagawin natin, pare, ay cheesy tuna dynamite. Siyempre, gagamitin pa rin natin ang San Marino corn tuna. Pre, sobrang easy, nakapikit. Bukas, di ba? Ganun pa rin, siksik sa siksik pa rin talaga, Okay po ba yung ginawa ko, sir? Tulad na kanina, lagay lang natin dyan. Eto pre, simple lang to. Konti lang ingredients. Medyo, masasabi ko maproseso ng konti. Kasi, babalot-balutin mo. Kahit ano naman ibinabalot, medyo maproseso diba? Sili namin, pinabili ko to. Sabi ko kay Amity, sili haba, malaki, unat. Specific. Kasi pre, dati, nagpabili ako ng sili, pang dynamite, nakakulot. Hindi mo kayang palamanan yun, pre. Oo. Pre, mahirap talaga. Kaya specific talaga. Buti na lang sa palengke, pwede ka mamili. Basta dapat unat. Hihiwain natin. Huwag sagad bubuksan lang natin yan. Dahan-dahan, hanggang umabot sa bandang dulo. Pero huwag din sasagad yan. Kasi ang gusto natin, hindi tumagas yung keso. Diba? Buksan nyo ng konti. Nilikod ng kutsara. Pasok nyo dyan, dahan-dahan. Tapos, kayod. Tapos, maiipon yung sili dyan. Tutok-tukin mo lang yan. Uy, galing! Ito kailangan to San Marino corn tuna, tsaka keso. Ngayon, yung iba naglalagay ng keso hindi natutunaw, okay lang yon. Meron maganda rin naman yung natutunaw. So bahala na kayo anong keso gusto mo. Medyo nakaangat-angat ka ng kotse po, parmesan cheese lagay mo dyan. Keso muna. Yung keso na yan, di ba, nakahiwang ganyan yan. Pero ang totoo niyan, pre, pwede mo ikalat na gano'n. Parang clay yan, no? Oo. Tapos, lagyan natin ng San Marino corn tuna, pre. Pag yung dynamite nyo, nakabuka, okay lang yan kasi, kaya nga tayo may lumpia wrapper, di ba? Punong-puno yan, par. So, palamanan ko lang muna tong lahat, tapos balikan nyo ako dito. So ngayon, meron tayong lumpia wrapper dito. Ang pinili namin yung large para maraming balot malutong, 'di ba? Kuha tayo ng isa, kaya natin dito. Usually kasi sa gitna, dito ako naglalagay. Ikot lang natin diyan. Kailangan nakalabas yung yung tangkay, yung mitsa, di sasabog yan pre. Eto, yung iba, nakakain ako sa mga dynamite. Na hanggang dito lang yung sili, tapos ganyan yung tiklop. Puro balot yan pre. Nung una, na bad trip ako kasi ba naman yan, pinalaki yung pero pre, masarap din pala yung yung lutong pritong lumpia wrapper lang. So nasa sa inyo na yan. Pero ako, ganyan, normal size lang. Tapos, meron tayo pandikit dito. Tubig, harina, cornstarch lang yan. Kung gusto nyo, tubig lang. Kung gusto nyo, tubig, harina, tubig, kahit ano. Oh. Ayan na. Share lang ako na isang kwento, Ayoko na. Bakit? Gusto nyo ba talagang marinig yung kwento ko? Oo naman!
Kwento ko na. Dati nung nasa restaurant, nagbala kami ni Asyong, nakasalukuyan nasa taas ngayon. Sabi nila, pag yung restaurant kasi namin sa gabi nagiging inuman yun eh. Parang ganun yun eh. Sabi niya, kapag inuman, dapat may dynamite. Dapat ba? Sabi ng mga partner, lahat ng pinuntahan kong inuman, may dynamite. O di sige, paano natin gagawin unique yung dynamite? Naisip namin ni Asyong nun, eto nakawin nyo na tong idea na to kasi maganda to. Magpa-custom tayo ng lumpia wrapper na may food color, pula. Para kapag pinirito mo, mukha talagang dynamite. Hindi namin natuloy, pero kayo, gawin, di ba? Pwede yung, hindi naman siguro mahirap sa kanila yun. Nakawin nyo na yung idea na yun, pre. Gawin nyo na kasi wala pang gumagawa nun, di ba? Salang na natin to, pare. Yan. Ang mantikang gamit pala namin dito ay gamit na mantika kasi mas maganda prito niya lalo sa lumpia wrapper. Depende kasi yan sa huling pinirito. Huli at ng pinirito dito yellow eh. Hindi ko sure. So luto na naman lahat to. Ang gusto na lang natin mangyari ay mag-brown yung yung wrapper, di ba? Ngayon ito gusto ko lang pakita to. Tingnan niyo yan. Nagkakaroon ng batik-batik na konti. Ano yan? Ibig sabihin tumatagas yung keso. Okay lang yun. Normal lang talaga yun. Walang problema doon. Maiging problema dyan minsan yung second batch. So sasalain nyo na lang mabuti ha. Okay na yan. Yung batik-batik na yan, keso yan. And sa totoo lang marami akong testing na ginawa sa dynamite dati para maiwasan yung bagay na yan. Meron pa kaming ginawa sa resto dati, pre. Buttered yung dynamite namin. Sinasawsaw namin siya sa parang pancake batter, yung consistency. Tapos bine-breadcrumbs namin. Tinry namin yun para maselyuhan talaga. Okay naman siya, naging problema, masyado makapal. Eto, kahit tumagas ng konti yung keso, mas okay pa rin yung eating experience niya. Kasi pre, eto, tira nyo, yung sa taas, yung sa may tangkay, butas talaga yun eh. Wala tayong magagawa dyan eh. Parte talaga yun, pre. Wala tayong magagawa dyan. So, okay na to. Gawa na lang tayo sa usawa na mabilis-mabilis lang. So, meron tayong mayonnaise dyan. Meron tayong ketchup. Classic, di ba? Tsura pa lang, 90s na 90s na, di ba? Kapag umorder ka nito sa restaurant, pre, mga 5 piraso yun eh. So, pag nasa bahay ka, kahit ilan. Gusto mo, 37 gawin mo yun, di ba? At eto na, pare, ang ating cheesy San Marino corn tuna dynamite na mukha namang masarap at mukhang sasabog mamaya sa anghang, di ba? Pero paano natin malalaman yan? Tikman na natin yan, pero Jerome, sa muna ko. Perfect bite, di ba? Ang init nung keso Napaso ako. Pero parang ang sarap. Tsaka siya, pre? Juice. Ayun, kumakatas pa nga sa kabila. Ayun, oo. Tingnan mo, pre. Hindi mahirap i-imagine kung ano ang lasa nitong bagay na to. Kasi alam natin lahat ng lasa ng San Marino corn tuna. Alam natin lahat ng lasa ng keso na sinausaw sa ganyang klaseng sausawan, pare. Tapos eto sasabihin ko. Pagdating sa chili panigang, inconsistent yan. Minsan may sobrang anghang, minsan may lasang sili lang. Ang pinakagusto ko, yung lasang sili lang na may konting anghang. Ayaw mo naman ng puro anghang, di ba? Gusto mo may lasa rin talaga. Kain ba pati tangkay? Hindi. Bakit? Hindi, tinanong ko lang. Kinain mo na tangkay, no? Halika dito. Hindi siya manghang, pre. Di ba anghang? At least yun, nakain ko. Kakasabi ko lang, inconsistent nga ang sili verde, di ba? Ang lutong. Bagay, yung San Marino corn tuna sa keso. Ang lumpia sariwa, kapag tinignan mo yan, pwedeng ulam yan, pwedeng snack yan. Ako, ang tingin ko kasi sa sa dynamite, snack talaga o pulutan. Pero sa ganitong pagkakataon, pre, kapag may San Marino corn tuna, pwede mo nang ulamin, pre. Pero ako palitan mo lang yung sausawan, palitan mo ng suka. Okay din ba to? Siguro, depende na lang. Basta ito, pwede mo ulamin to. Promise, pre, masarap to. And I'm sure, hindi naman to siguro bago sa inyo. Dynamite lang naman yan eh. Pero baka hindi nyo pa try na magpalaman ng San Marino corn tuna. Napakasarap, pare. Parang lumpiang isda. Tama ka na, uso-uso dito sa Malabon, di ba? Napakadali nito, tsaka napakayabang din. Sarap. O pare, dito tayo sa last natin. Ang last nating gagawin, pare, ay tuna okoy. Dito kasi sa Malabon, may okoy culture. Sa palengke, pag pumunta ka, pagpasok-pasok mo palengke, ang unang maamoy, hindi yung amoy palengke. Sunog na mantika ang unang maamoy. Hindi yung sunog na mantika, yung mainit na mantika. Kasi usually, lahat na nagtitinda ng okoy, nasa bungad yan. Ang okoy dito sa Malabon, hipon yan, toge. Aminin natin, ang okoy, 2 segundo pagkahangaw sa mantika, doon siya masarap kainin. Tama. Kasi once ibalot mo na yan, kahit papel pa ibalot nila, lumalabsa na talaga. So gagawa tayo ng paraan kung paano siya hindi magiging malabsa agad, di ba? Siyempre, ang gagamitin natin dyan ay San Marino corn tuna. Ang dali talaga. Tulad nung kanina, siyempre, drain natin yan. Kunti lang ng mantika, paro. Baka di sila naniniwala. Silipin niya, Kunti lang yan, di ba? Dyan na muna yan. Kamote, pare, na pinabalatan ko na. Yung mga naghihiwa ng sa mga nagtitinda ng malulupit na yung mga yan. Pero tayo, magmamandolin tayo for consistency lang.
Kung ayaw nyo naman ito, may nabibili pre yung julienne peeler. Kaso, pag ganito kaliliit yung kamote nyo, medyo mahirap yung julienne peeler yan. Next pare, kalabasa. Importante to para sa akin. Yung iba, marami akong kilalang metal na nagpipiler ng kalabasa. Hayaan na natin sila. Basta importante mabalatan ng kalabasa. O, ganun lang din. Sa ratio ng kamote, kalabasa, bahala na kayo. Hindi naman masyadong nagmamate. Kung ano mas gusto nyo, yun na lang. Kaya gusto nyo, mas maraming chocolate, bahala kayo. Kung hiniwa natin yan, medyo matatagalan tayo. Pero buti na lang, meron tayong teknolohiya. Optional, meron tayong sibuyas dito. Tumatamis kasi ito kapag naprito. Pinakamanipis. Tapos basag-basagin nyo na. Asin, kuminswa, haluin natin. Yan. Tapos ang mangyayari dito, dahil inas na natin siya, medyo magtutubig na siya ng konti. Cornstarch. Tapos, eto, meron tayo dito, pre. Meron tayo dito pinaghalong Ito yung pinapandikit natin ng lumpia kanina. Hindi natin sasayangin yan, pre. Ito ay harina tubig cornstarch, di ba? Pero dadagdagan ko ng konting harina. Makakatulong kung whisk ang gamitin natin. So, okay na yung mga components natin. Ngayon, etong technique na to, napakita ko na to dati, pero this is worth repeating. Kuha kayo ng strainer na ganyan. Pag flat, mas okay siya. Humahanap tayo ng paraan kung paano natin magiging buo siya nang hindi masyado maraming batter. Kuha tayo parchment paper. Gawin nating square. Hindi square, square. Magkaiba po yun. So, kuha tayo niyan. Yan natin dyan. Kuha tayo ng gulay mixture natin. Karet lang muna natin dyan. Lagyan natin na San Marino corn tuna. Sa okoy, minsan 2 pirasong hipon lang yon. So, eto, use it sparingly lang. Kasi, pwede kang kumain ng marami. Alam mo yun? Tapos, eto, yung butter na ginawa natin. Konti lang, enough lang para mag-hold siya, ha? Tapos, isang taktak. Isa lang. Dami. Dami, takto yun. Okay, 5 taktak. Nakatatlo na ako. May 2 pa ako. Yan. Yan. Pwede na siyang iwan na ganyan. Bago tayo magsalang ng iba, testingin na muna natin kung gagana itswa. Oh, buo siya. Hindi siya humihiwalay. Taob natin. Oh, kung gusto nyong gawing orange, sulad niya sinasuggest ni Alvin, pwede naman, wala namang problema yon. Patsi-patsi nga lang yung orange niyan kasi kinuntian lang talaga natin yung butter. Pero eto siya, pre, tira mo. Akala nila normal lang, pero pag nila, wow, may San Marino corn, tuna sa loob, pare. Pre, alam mong senyalis na medyo nakaangat-angat ka na sa buhay. Yung dati mo inuulam, pinupulutan mo na ngayon. Nagpupulutan ka ng chop suey. Nilaparan ko lang ng konti para mas malaki. O, kapag lumutang na yan, baka pwede ko nang kalimutan yan. Gawa na tayong panibago. Ano ko lang, sabihin ko lang din na kapag masyadong maliliit yung hiwa nyo na gulay, maaring hindi sila magdikit-dikit. One more time. Kung gusto nyo gawin nyo baka sabihin nyo, hassle kasi may papel-papel pa. Eh di gawin nyo yung classic na pagluluto ng okoy. Wala namang problema yun. Medyo lang, iba lang siya, medyo magiging makapalang ng konti yung talaga, butter niya. Yan. Oh, lutuin lang namin to. Tapos tikman na natin yan, pare. Ito, kumalas ng sarili yung papel, so tinanggal ko na. Buo pa rin naman siya. Mapapansin nyo, mangilan-ngilang piraso lang talaga yung kumalas. So meaning, nabuo natin siya sa pinakakunting butter. Diba? Plating na tayo, par. Oko yan eh. Yeah. Suka, pre. Oh. At eto na, pare, ang ating San Marino corn tuna okoy, pare. Malamang ngayon ka palang nakakita niyan. Nakita mo naman, madali lang naman gawin, di ba? Mukha naman siyang masarap, pero paano natin malalaman kung masarap ba? Tikman muna natin ang walang sausaw, pare. Pre, amoy mo. Amoy mo agad yung... San Marino corn tuna. Yun agad yung kasi nga naman, ang kalabasa, wala naman masyadong amoy. Yung kamote, wala naman masyadong amoy, di ba? Ang kalabasa at ang kamote, may angking tamis yan. Tapos, savory ang ating San Marino corn tuna, di ba? Bagay na bagay. Ngayon, Pilipino tayo, sausaw natin sa suka. Lahat ng bagay na alam mo sa okoy, kalimutan mo. Halika dito. Okay. Di ba, pre? Di ba? Tapos, lasa mo yung gulay, hindi yung butter. Di ba? Yun yung maganda dun sa bagay na yun eh. Tapos, syempre, yung San Marino corn tuna, di ba? Pasado sa ito. Pasado sa ito, di ba? Yung ulam yun. Sa akin sorry, kailangan talaga yung parchment paper eh. Kasi kapag nilagay mo sa plato yun, dahil konti yung butter niya, hindi mo mai-slide na ganun yan. Di ba? Pag nilagay mo naman diretso sa strainer, lulusot lang yung butter. So medyo kailangan talaga ng konti. Grabe pare, nabusog ako. Yan, mamadali ka. Gawin mo yung ginawa ko kanina. Mainit na kanin, buksan yung San Marino corn tuna, ilagay mo sa taas. Marami pang dishes na pwedeng gawin sa San Marino corn tuna kasi ito ay siksik, sarap at sulit, pare. Kaya
Kaya kung meron ba kayong mga sikretong recipes ay tinatago dyan na ginagamitan ng San Marino corn tuna, comment nyo sa baba, pare. Kasi gagayahin ko yan. Kasi paborito ko talaga yan eh. Kaya mga inaanak, switch na kayo to San Marino corn tuna. This is the love that you deserve. I love you mga inaanak.